Sa balbal ng dilim, madalas nagtatago ang mga lihim na hindi kayang bigkasin ng bibig. May mga alaala na tulad ng lason, nakamamatay, ngunit hinahanap-hanap ng pusong minsan nang natutong mauhaw sa matamis na pagkabihag. Ako si Billy. Kung titingnan mo yung buhay ko noong 15 anyos ako, puros laro, barkada, at sakit ng ulo lang ng magulang ang dala ko. Pero may isang bakasyon noong high school na magpakailanman ay nagpabago sa ikot ng mundo ko. Bakasyon nang mag-aya ang matalikong tropa na si Mark na magpalipas ng ilang araw sa rest house nila sa probinsya. Dahil probinsya, simple lang ang buhay. Ligalig sa umaga, inuman sa gabi. At sa unang gabing yun, doon ko nakilala ang Tito Hayden niya. Si Tito Hayden, 35 years old, matipuno, tahimik at may aurang nakakatakot pero nakakatukso. Nang gabing yun, naparami yung tagay naming magtotropa hanggang sa isa-isang nakatulog yung mga kasama ko, kabilang si Mark. Ako lang at si Tito Hayden ang naiwang gising sa beranda habang umiihip ang malamig na hangin ng probinsya. Dahil sa epekto ng alak, nagkatitigan kami. Hindi ko maipaliwanag yung kaba sa dibdib ko. Para akong mouse na nahuli ng pusa. Bigla niyang hinawakan yung bisig ko. Mabilis, marahas. At puno ng, alam niyo na hindi ko pa kailanman naranasan. Naging mabilis ang lahat. At sa isang maikling sandali sa gitna ng kadiliman, ipinaranas niya sa akin ang isang mundong hindi ko alam na umiiral pala. Mga hawak at halik na hindi pambata. Marahas ngunit nag-iiwan ng kakaibang sarap at markang hindi na mabubura sa isip ko. Kinabukasan, pagising ko, bumalik ang lahat sa normal. Walang sino man ang nakaalam sa nangyari. Si Tito Hayden bumalik sa pagiging seryoso at tahimik na para bang walang naganap nung nakaraang gabi. Hindi na yun naulit kailanman sa buong bakasyon na yun. Umuwi ako ng Maynila na may bitbit na lihim. Isang lihim na nagpatibok ng mabilis sa puso ko tuwing naalala ko. Akala ko hanggang doon na lang yun. Isang alaala ng kabataan na baon ng nakaraan. Lumipas ang 7 taon. 22 na ako ngayon. Nakatapos na ng kolehiyo at nagtatrabaho na sa isang kilalang kumpanya. Biyernes ng gabi, nag-aya si Mark na mag-celebrate sa isang bar dahil sa promotion niya sa trabaho. Pre, dumating na pala si Tito mula sa abroad. Kasama natin siya ngayong gabi. Nakangiting sabi ni Mark habang naglalakad kami pabalik sa table namin. Napahinto ako. Para akong sinaksak ng kuryente mula ulo hanggang paa. Paglingon ko sa table, nakaupo doon ang isang lalaking naka-unbutton na polo. Mas matured ang itsura, pero ang mga mata, yung mga matang yun, hindi ko makakalimutan kailanman. Nagtama ang mga paningin namin. Napalunok ako habang mabilis na tumatambol ang dibdib ko. Billy, pumuti ka lalo ah. Malamig ngunit may lalim na bati ni Tito Hayden habang dahan-dahang ngumingiti.
at iniabot ang kamay sa akin. Nang magdikit ang mga palad namin para magkamay, naramdaman ko ulit yung init na huling naramdaman ko 7 taon na ang nakakaraan. At doon ko nalaman, hindi pa pala nagtatapos ang kwento naming dalawa. Long time no see, Billy. Dugtong pa niya habang bahagyang pinipigay yung kamay ko bago binitiwan. Para akong naputulan ng hininga. Umupo ako sa tabi ni Mark habang si Tito Hayden naman nasa tapat ko lang. Buong gabi habang nagtatawanan ng mga tropa ko at nagkukwentuhan tungkol sa mga lumang karanasan nung high school. Ako naman parang nakatungtong sa mga nagbabagang uling. Every time na titingin ako sa braso ko, nararamdaman ko yung titig ni Tito Hayden. Malamig pero may kakaibang pahiwatig. Pre, natatandaan mo nung nagbakasyon tayo dun sa inyo nung high school? Doon yata yung unang nalasing nung malala tong si Billy. Tanong ng isa naming tropa na si Paulo. Nabulunan ako sa iniinom kong bira. Nagtatawanan sila habang si Tito Hayden naman dahan-dahang uminom mula sa baso niya. Hindi inilalayo ang tingin sa akin. Oo nga Tito, di ba kasama ka rin namin nung uminom noon? Tanong ni Mark sa uncle niya. Medyo malabo na sa akin. Pero natandaan ko napakaiyakin pala nitong kaibigan nyo kapag nalalasing. Sagot ni Tito Hayden sa mababang boses pero may kasamang bahagyang ngiti sa mga labi. Nanlaki yung mga mata ko. Alam kong pahiwatig yun sa nangyari 7 taon na yung nakaraan. Naramdaman ko yung pag-init ng mga pisngi ko. Sa kabila ng takot na baka may makahalata sa aming dalawa, may kakaibang kilig at kaba na muling gumising sa katawan ko. Mga emosyong pilit kong ibinaon sa loob ng 7 taon. Nang magmadaling pumunta sa banyo si Mark at ang iba pa naming kasama, naiwan kaming dalawa ni Tito Hayden sa table. Tahimik ang paligid sa kabila ng malakas na tugtog sa loob ng bar. Bakit hindi ka makatingin ng diretso sa akin, Billy? Natatakot ka ba sa akin? O natatakot ka sa sarili mo? Tanong niya habang dahan-dahang yumuyuko ng konti sa hapag para lumapit sa akin. Tito Aiden, matagal na yun. Bata pa ako noon at saka aksidente lang yun. Mahinang pabulong kong sagot habang hawak ng mahigpit ang braso ko. Aksidente? Kung aksidente lang yun, bakit hanggang ngayon? Nagmamadali pa rin yung tibok ng puso mo tuwing malapit ako sa'yo. At napatawa siya ng mahina, isang tunog na nagpataas ng balahibo ko sa leeg. Hindi ako nakasagot. Gusto kong tumayo at tumakbo palayo pero ang mga paa ko ay parang nakapako sa sahig. Bago pa ako makapagsalita uli, naramdaman ko yung kamay niya sa ilalim ng mesa. Nadahan-dahan niyang pinatong ang kanyang palad sa ibabaw ng hita ko. Sapat lang para maramdaman ko yung kuryenteng nagmumula sa kanya. Hindi ko rin nakalimutan yung gabing yun, Billy. Mabulong niyang sabi bago bumalik yung mga tropa ko mula sa banyo. Nang makabalik na sina Mark mula sa banyo, mabilis na inalis ni Tito Hayden yung kamay niya sa hita ko. Umayos siya ng upo
na para bang walang nangyari. Habang ako naman ay bahagyang nangangatog yung mga kamay habang humahawak sa braso. Oh, Billy, bakit parang pinagpapawisan ka ng malamig dyan? Lasing ka na agad? Tanong ni Mark sabay tapik sa balikat ko. Ah, hindi pre, medyo mainit lang siguro yung hangin. Pagsisinungaling ko habang pilit na tumatawa. Lumipas ang mga sumunod na linggo na puno ng gulo ang isip ko. Akala ko matatapos na ang lahat sa bar na yun. Pero mas lalo pang gumulo nang pumasok si Tito Hayden bilang bagong konsultant sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Lunes ng umaga habang nag-iisa ako sa pantry at nagtitimpla ng kape, narinig ko yung yabag ng mga sapatos na pumasok. Paglingon ko, nakatayo si Tito Hayden sa pintuan habang nakagawian niyang nakatitig ng diretso sa akin. Magandang umaga, Billy. Bati niya sa mababang boses habang sinasara ang pinto ng pantry. Ah, Tito Hayden, Sir Hayden, anong ginagawa niyo rito? Pautal-utal kong tanong habang umaatras hanggang sa sumadsad ang likod ko sa counter. Nagtatrabaho. At syempre, tinitingnan ka. Iniiwasan mo ba ako? Hindi mo sinasagot yung mga tawag at text ko. Sagot niya habang dahan-dahang lumapit. Sabi ko, dahil mali ito, Tito Hayden. Tropa ko si Mark. Pamangkin niyo siya at isa pa. Nakaraan na yung nangyari nung high school. Isang gabing pagkakamali lang yun dahil pareho tayong nakainom. Mahina kong sabi, pero madiin kong sinabi. Huminto si Tito Hayden sa tapat ko. Ilang pulgada lang yung layo ng mukha niya sa akin. Amoy na amoy ko yung mamahaling pabango niya na nagpanumbalik sa lahat ng alaala ng gabing yun. Pagkakamali. Kung pagkakamali yun, bakit? Ramdam na ramdam ko yung panginginig mo tuwing malapit ako. Bakit ganyang kalakas yung tibok ng puso mo? Tanong niya sabay hawak sa baba ko para pilitin akong tumingin sa kanya. Ipinatong niya ang kamay ko sa dibdib niya. At doon ko naramdaman na tulad ko, mabilis din yung tibok ng puso niya. Hindi lang ikaw ang nagdurusa sa alaalang yon, Billy. 7 taon kong pilit na ibinaon ang nangyari pero noong makita ulit kita, narealize kong hindi lang yan basta panandali ang pagnanasa. Nagkaasala ako sa iyo noon pero hanggang ngayon, ikaw pa rin yung hinahanap ko. Pabulong niyang sinabi habang nakatitig sa mga labi ko. Bago pa ako makasagot, narinig namin ng mga boses ni na Mark at iba pa naming kasamahan sa trabaho na papalapit sa pantry. Mabilis akong lumayo kay Tito Hayden habang bumubukas ang pinto. Oh, Tito Hayden! Billy! Nandito pala kayo? Bati ni Mark habang hawak yung kanyang mug. Nagtama ang mata namin ni Tito Hayden. Ang lihim na dapat sanang ibinauna sa nakaraan ay unti-unti nang lumalabas sa ibabaw. At alam kong kapag sumabog ito, maraming masasaktan. Matapos ang araw na yun sa pantry, lalong naging suffocating ang paligid. Bawat galaw ko sa opisina, bawat tingin ni Tito Hayden, at bawat pag-aya ni Mark na lumabas kasama yung uncle niya ay para bang bomba na anumang oras ay sasabog. Isang Sabado ng gabi, nag-organize si Mark ng isang maliit na inuman sa kondo niya para sa nalalapit niyang kaarawan. Siyempre, imbitado ako, ang buong barkada, at si Tito Hayden.
Habang patuloy ang inuman, pilit kong iniiwasan ng mga mata ni Tito Hayden. Pero habang lumalalim ang gabi at dumarami ang naiinom ni Mark, mas lalong nagiging halata yung tensyon sa pagitan naming dalawa. Nang pumunta ako sa balkonahe ng kondo para magpahangin, sumunod si Tito Hayden. "Billy, kailangan natin mag-usap." Mahinang sabi niya habang tumatabi sa akin. "Tito, pakiusap naman. Naguguluhan na ako eh. Natatakot na ako para kay Mark. Para sa ating dalawa. Ano mangyayari kapag nalaman niya? Mamumuhay ba tayo sa ganitong tago at takot?" Pakiusap ko habang nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. "Hindi ko na kayang magtago, Billy. Nangyari man yun nung bata ka pa, sa marahas at maling paraan, eh, hindi na pagnanasa lang yung nararamdaman ko ngayon. Mahal kita, seryoso ako." Sagot niya habang dahan-dahang hinahawakan ng kamay ko. Napasinghap ako at sa ang mga salitang yon na matagal ko na rin gustong marinig ay nagdulot ng labis na kilig, pero kasabay nito ay ang matinding takot. Anong sabi mo, Tito?" Biglang nanggaling yung boses sa likuran namin. Paglingon namin, nakatayo si Mark sa pintuan ng balkonahe. Hawak ang isang baso ng alak at panginginig na nahulog sa sahig. Nabasag ang bubog kasabay ng pagkabasag ang katahimikan sa paligid. "Mark," nanginginig kong sabi habang mabilis na binawi ang kamay ko kay Tito Hayden. "Anong ibig sabihin nito? Tito Hayden, Billy, naglolokohan ba kayo? Kailan pa 'to?" Wika ni Mark habang namumula yung mga mata sa galit at sa epekto ng alak. Narinig ng buong barkada yung sigawan at mabilis silang tumakbo papunta sa balkonahe para umawat. "Mark, makinig ka muna. Walang kasalanan si Billy. Ako yung may gusto nito." Wika ni Tito Hayden habang humahakbang sa harap ko para protektahan ako. "Gago! Tito kita at kaibigan kita, Billy. Paano niyo nagawa sa akin 'to? Habang ako nagtitiwala sa inyong dalawa, nag-aalaga pala kayo ng kababuyan sa likod ko." "Mark, patawarin mo ako. Patawarin mo ako." Wika ko habang pilit silang pinaghihiwalay ng tropa. "Umalis ka rito, Billy. Umalis ka. Ayaw na kitang makita kahit kailan." Wika ni Mark habang itinutulak ako papalayo. Puno ng luha yung mga mata kong tumakbo palabas ng kondo ni Mark. Lumabas ako sa gitna ng buhos ng ulan. Nanginginig, nadudurog ang puso. At naiisip na nawala na sa akin ang lahat. Ang kaibigan ko, ang dignidad ko, at ang lalaking dahan-dahan ko nang natututunang mahalin. Nakalipas ang 3 buwan matapos ang gabing yon sa kondo ni Mark. 3 buwang puno ng katahimikan at pait at matinding pangungulila. Dahil sa nangyari, nagsumiti ako ng resignation letter sa kumpanya. Hindi ko na kayang makita si Tito Hayden araw-araw habang mabigat ang aking balikat sa kasalanan. Lumipat ako sa isang maliit na apartment at nakahanap ng bagong trabaho. Ang mga dating tropa ko, pinalitan ng kanilang mga numero at ganap akong binaliwala. Ang dating masayang barkada,
tuluyan ang nabuwag dahil sa akin. Isang gabi habang nakaupo ako sa isang maliit na karinderya malapit sa apartment ko, habang umiinom ng mainit na sopas sa gitna ng buhos ng ulan, may biglang umupo sa tapat ko. Pag-angat ko ng tingin ko, si Tito Hayden. Pumayat siya, may mga itim sa ilalim ng kanyang mga mata na para bang hindi na nakakatulog ng maayos. Pero yung mga titig niya, naroon pa rin sa ilalim at init na kilalang kilala ko. Bakit ka andito? Mahina akong tanong habang pinipigilan ng pagtulo ng aking luha. Sabi ko, di ba, huwag ka nang magpapakita sa akin. Nasira na yung lahat ay din eh. Wala nang natira. Wika ko pa. May natira pa, Billy. Natira pa tayo. At ang nararamdaman ko para sa'yo. Sagot niya sa basag na boses habang dahan-dahang hinahawakan ng dalawa kong kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi ako kumawala. Hindi mo ba ako naiintindihan? Galit sa akin si Mark. Galit sa atin ng buong tropa. Naging sakim ako dahil pinatulan kita. Yung pagnanasa natin nung bata pa ako. Ang pagkakamali noong nakaraan. Tinapon natin dun yung 7 taong pagkakaibigan eh. Wika ko habang tumutulo yung mga luha ko. Hindi ako nagsisisi na minahal kita, Billy. Naging marahas at mali yung simula ko sa'yo nung kabataan mo. Isang bagay na araw-araw kong pinagsisisihan at inihingi ng tawad sa'yo habang buhay. Hindi mali yung mahalin ka ngayon bilang isang ganap na lalaki. Hinarap ko na si Mark. Wika ni Hayden habang nakatitig sa akin ng diretso. Nanlaki yung mga mata ko at sabi ko, ano? At ang sabi niya, kinausap ko si Mark. Tinanggap ko lahat ng galit at suntok niya. Sinabi ko sa kanya yung totoo na ako yung nagpasimula ng lahat nung bata ka pa. Na ako yung humabol sa iyo at na ikaw yung buhay ko ngayon. Hindi pa niya tayo napapatawad pero nabawasan yung galit niya. At binigyan niya ako ng payo. Anong payo? Tanong ko habang nanginginig yung boses. Sabi niya, kung talaga mahal kita, huwag kitang ahayaang magtago lang sa sulok at umiyak. Kaya pakiusap, Billy. Ipaglaban mo naman ako. Lumaban tayong dalawa. Hindi naging madali ang mga sumunod na taon. Ang paghilom ay hindi tulad ng pagpindot ng switch na sa isang iglap ay mawawala ang lahat ng sakit. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako tumakbo. Pinilit kong manatili sa tabi ni Hayden at pinili rin niyang hawakan ng kamay ko habang unti-unti naming binubuo ang buhay na malaya at walang tinatagong lihim. Lumipas ang 5 taon sa isang maliit at simpleng rest house sa tabi ng dagat. Hindi malayo sa lugar kung saan kami unang nagkaharap noon ng mga bata pa kami. Nagtipon ng ilang mga mahalagang tao sa buhay namin. Hindi man perpekto at marami man ang nawala. Unti-unting nagbunga ang pasensya at pagpapakumbaba. Habang nakatayo ako sa dalampasigan, habang lumulubog ang araw, may tumapik sa balikat ko. Paglingon ko, nakatayo si Mark. Mas matured na yung itsura niya. May konting ngiti sa mga labi at may bitbit na 2 bote ng bira.
Oh, ikaw na naman ang nag-iisa riyan. Bati ni Mark sabay abot ng isang bote sa akin. Tumingin ako sa kanya. Puno ng pasasalamat yung puso ko at ang sabi ko, salamat sa pagpunta Mark. Akala ko talaga nun, hindi mo ako papansinin kailanman. Mabigat yung nakaraan, Billy. Matagal bago ko natanggap na ang matalik kong kaibigan at ang tito ko ay nagmamahalan. Pero nakita ko kung paano kayo inalagaan ni Tito Hayden sa loob ng 5 taon. Nakita ko kung paano kayo nagbago para sa isa't isa. Hindi ko man ganap na mabubura yung galit noon. Mas mahalaga sa akin na makitang masaya at buo yung 2 taong mahalaga sa buhay ko. Wika ni Mark habang nakatingin sa karagatan. Pinatong niya sa balikat ko ang kamay niya at bahagyang piniga ito. Isang simbolo ng buong pagpapatawad. Nang gabi rin yun habang nakatunganga kami ni Hayden sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin. Habang naririnig ang huni ng mga alon, niyakap niya ako mula sa likod at ipinatong ang kanyang baba sa balikat ko. At ang pabulong niyang sabi, salamat at hindi ka sumuko sa atin, Billy. Umarap ako sa kanya at ngumiti. Malaya mula sa lungkot, galit, at guilt na dinala ko sa loob ng napakatagal na panahon. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nagmumula sa matamis na pakiramdam kundi sa tapang na harapin ng mga pagkakamali ng nakaraan. Humingi ng tawad at pilit na magmahal ng tama at tapat. Sa dulo ng mahabang paglalakbay sa dilim, nahanap din ng pusong napagod sa pagtatago ang kanyang tahanan. Ang lihim na minsang magdala ng sugat at dusa ay siyang naging liwanag na nagpatunay na ang tunay na pag-ibig, gaano man kagulo ang simula, ay palaging makakahanap ng daan tungo sa kapatawaran, paghilom, at wagas na kapayapaan. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.